Paksang Aralin, Imperyalismong Amerikano, ika-6 na linggo. Magandang buhay mga bata! Welcome sa ating Kwentong May Saysay. Tara na, tuklasin natin ang makulay na kasaysayan ng bansang Pilipinas. Layunin ng aralin. Una, natutukoy ang kahulugan ng imperyalismo. Ikalawa, naiisa-isa ang mga dahilan at anyo ng imperyalismo. At ikatlo, na ipaliliwanag ang mga dahilan at anyo ng imperyalismong Amerikano sa pamamagitan ng newscasting. Simulan natin ang ating aralin sa pagtalakay ng konsepto ng imperyalismo. Bago tayo magpatuloy sa ating bagong paksang aralin, tayo muna ay magkaroon ng isang maikling balik-aral. Kilalanin ang bayani. Panuto. Basahin ang bawat paglalarawan. Tukuyin kung sino ang katutubo o babaeng bayaning inilalarawan. Pumili ng titik ng tamang sagot sa mga larawan. Para sa unang bilang, siya ang pinuno ng Mactan na lumaban kay Magellan noong 1521. Ang tamang sagot, letter C, Lapu-Lapu. Ikalawang bilang, isang babaeng bayani mula Ilocos na nagpatuloy sa laban ng kanyang asawa. Ang tamang sagot, letter B, Gabriela Silang. Ikatlong bilang, nanguna sa pag-aalsa sa Ilocos laban sa Espanyol. Ang tamang sagot, letter A, si Diego Silang. Ikaapat, pinuno ng pag-aalsa sa Leyte noong 1621. Ang tamang sagot, letter E, Bangkao. At panglima, nanguna sa pag-aalsa sa Bohol laban sa Espanyol. Ang tamang sagot, letter D, si Tamblot. Ilan ang nakuha mong score? Kung ikaw ay nakalima, ikaw ay handa na sa ating bagong paksang aralin. Isipin natin, pag-uugnay sa bagong aralin. Ang Pilipinas ay nasakop ng Espanya ng mahigit 300 taon. Ang tanong, bakit kaya ninanais ng isang makapangyarihang bansa na sakupin at kontrolin ang ibang lupain? Ano ang kanilang layunin? Sa ating paksang aralin, malalaman natin ang kasagutan. Ano ang imperyalismo? Ang imperyalismo ay isang patakaran ng isang makapangyarihang bansa na sakupin, kontrolin o dominahin ang ibang bansa o teritoryo. Mga paraan ng kontrol, pananakop ng lupain, kontrol sa pamahalaan, at paggamit ng lakas militar. Ano ang epekto nito sa isang bansa? Kontrol sa ekonomiya, kultura, relihiyon, at edukasyon ng nasakop na bansa. Upang mas maunawaan, ating bigyan ng mas simpleng pagpapaliwanag. Ang imperyalismo ay ang pagkontrol o impluensya ng isang malakas na bansa sa isang mahinang bansa. Halimbawa, pananakop ng Espanya sa Pilipinas. Kinontrol nila ang pamahalaan, ekonomiya, relihiyon, edukasyon, at kultura ng ating bansa sa loob ng mahigit 300 taon. Bakit may imperyalismo? Alamin ang mga pangunahing dahilan kung bakit nagaganap ang mga pananakop. Para sa unang dahilan, pangrelihiyon, pagpapalaganap ng pananampalataya. Ikalawa, pangmilitar, pagtatayo ng base at pagprotekta ng interes. Ikatlo, pampolitika, pagpapalawak ng kapangyarihan at impluensya. Pagpapakita rin ito ng lakas at kapangyarihan sa mundo. At ikaapat, pang-ekonomiya, paghahanap ng likas na yaman at bagong merkado. Ngayon, ating talakayin kung ano nga ba ang pinagkaiba ng imperyalismo at kolonyalismo. Kapag sinabi nating imperyalismo, ang patakaran ng isang makapangyarihang bansa na palawakin ang kanyang kapangyarihan, impluensya, at kontrol sa ibang bansa o teritoryo
sa pamamagitan ng politikal, ekonomiya, kultura o militar. Ito ay mas malawak na konsepto. Kapag sinabi naman natin na kolonyalismo, ito ay direktang pamamahala at paninirahan ng isang bansa sa ibang lupain o ang tinatawag na kolonya. Ginagamit ito bilang paraan upang maisakatuparan ang imperialismo. Ang kolonyalismo ay isa sa mga pamamaraan ng imperialismo. Kaya't pakatandaan, ang imperialismo ang mas malawak na patakaran, habang ang kolonyalismo ay isa sa mga paraan upang maipatupad ang imperialismo. Halimbawa, ang Espanya ay naging imperialista sa pamamagitan ng kolonyalismo sa Pilipinas mula 1565 hanggang 1898. Sino nga ba ang mga itinuturing na imperialista? Ano ang imperialistang bansa? Ang isang bansang nagpapalawak ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pananakop o kontrol sa ibang bansa o teritoryo. Ilan sa mga kilalang imperialistang bansa ay ang Espanya, Portugal, Great Britain, France, Netherlands, United States at Japan. Ano ang kanilang mga paraan at panahon ng pagpapalawak? Bawat bansa ay gumamit ng iba't ibang mga pamamaraan. Mayroong gumamit ng militar, ekonomiya at kultura sa iba't ibang panahon ng kasaysayan. Ngayong natapos na tayo sa ating aralin, ang tanong ko ngayon, handa ka na ba sa isang pagsusulit? Kung ang sagot mo ay oo, halika, sagutan ng buong husay ang nakatakdang pagsusulit sa araw na ito. Maikling pagsusulit tungkol sa imperialismo. Manuto, basahin ng mabuti ang bawat tanong. Piliin ang best na sagot sa mga pagpipilian. Unang tanong, ano ang imperialismo? A. Pagpapalawak ng kapangyarihan ng isang bansa sa ibang bansa. B. Pakikipagkaibigan sa ibang bansa. C. Pagbabahagi ng kultura sa ibang bansa. Ikalawang tanong, alin sa mga sumusunod ang hindi dahilan ng imperialismo? A. Paghahanap ng hilaw na materyales. B. Pagpapalaganap ng relihiyon. C. Pagnanais na magkaroon ng mas malalim na tulong. Ikatlo, ano ang pangunahing layunin ng mga imperialistang bansa? A. Makakuha ng yaman at kapangyarihan. B. Tumulong sa mga mahihirap na bansa. C. Magbigay ng libreng edukasyon sa lahat. Ikaapat, alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng imperialismong ginawa ng mga kanluranin? A. Pagpapalaganap ng demokrasya sa mundo. B. Pagsakop at pamamahala sa ibang bansa. C. Pagbabahagi ng sayaw at musika. At panghuli, bakit mahalaga ang pag-unawa sa imperialismo sa kasaysayan? A. Upang malaman ang mga sanhi ng digmaan at pagsakop noon. B. Upang makalimot sa mga pangyayari noon. And C. Upang hindi na kailangang aralin ang kasaysayan. Ngayon, ating alamin ang mga tamang sagot. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay letter A. Pagpapalawak ng kapangyarihan ng isang bansa sa ibang bansa. Ikalawa, ang tamang sagot, letter C. Pagnanais na magkaroon ng mas malalim na tulong. Ikatlo, ang tamang sagot, letter A. Makakuha ng yaman at kapangyarihan. Ikaapat, ang tamang sagot, letter B. Pagsakop at mamamahala sa ibang bansa. At panghuli, number 5 ang tamang sagot, letter A. Upang malaman ang mga sanhi ng digmaan at pagsakop noon. Ilan ang nakuha mong score? Kung ikaw ay nakalima, binabati kita. Mga sanggunian. Sa pagpapatuloy ng ating talakayan, ating pag-usapan ang mga uri o anyo ng imperialismo. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, tayo muna ay magkaroon ng isang maiksing balik-aral. Imperialismo o hindi? Panuto, basahin ang bawat sitwasyon
at tukuyin kung imperyalismo o hindi. Para sa unang bilang, ang isang bansa ay kumukuha ng likas na yaman ng ibang bansa nang walang pahintulot. Ang tamang sagot, imperyalismo. Ikalawang bilang, ang dalawang bansa ay nagkasundo sa pantay na kalakalan. Ang tamang sagot, hindi. Ikatlong bilang, ang isang makapangyarihang bansa ay nagtatayo ng base militar sa ibang bansa. Ang tamang sagot, imperyalismo. Ikaapat, ang malakas na bansa ang namamahala sa pamahalaan ng isang mas mahinang bansa. Ang tamang sagot, imperyalismo. At panghuli, ang dalawang bansa ay nagkakaroon ng pagkakaibigang ugnayan sa kultura. Ang tamang sagot, hindi. Ilan ang nakuha mong score? Kung ikaw ay nakalima, handa ka na sa ating panibagong aralin. Pag-uugnay sa bagong aralin. Ang imperyalismo ay ang pagpapalawak ng kapangyarihan at impluensya ng isang bansa sa iba. Ngunit, pare-pareho kaya ang paraan ng pagkontrol? Ang sagot ay hindi. Dahil may iba't ibang uri o anyo ng imperyalismo batay sa paraan at antas ng kontrol na ginagamit ng mas makapangyarihang bansa. Ating talakayin ang mga uri o anyo ng imperyalismo. Mga pangunahing anyo. Una, kolonya. Ikalawa, protektorado. Ikatlo, sphere of influence. At pang-apat, economic imperialism. Para sa unang anyo ng imperyalismo, kolonya, direktang kontrol. Ang kolonya ay isang lugar na direktang pinamamahalaan ng ibang bansa. Kontrolado ang pamahalaan, ekonomiya, batas, likas yaman at kalakalan. Halimbawa, ang Pilipinas sa ilalim ng Espanya ay naging kolonya. Dalawang anyo ng imperyalismo ay ang protektorado. May lokal na pamahalaan, ngunit may panlabas na kontrol. Ang protektorado ay isang uri ng imperyalismo kung saan ang isang bansa ay may sariling lokal na pamahalaan. Ngunit, ang isang mas makapangyarihang bansa ang may kontrol sa kanilang ugnayang panlabas o foreign relations, depensa o military defense at patakarang pangkalakalan. Ikatlong anyo ng imperyalismo, sphere of influence. Ang sphere of influence ay ang pagkakaroon ng espesyal na pribileyo sa kalakalan, daungan at pamumuhunan sa isang bansa kahit walang direktang pamamahala. Halimbawa, ang China noong ika-19 na siglo ay hinati-hati ng mga bansang Europa at Hapon bilang kanilang sphere of influence. At pang-apat sa anyo ng imperyalismo ay ang economic imperialism. Ito ay ang kontrol o impluensya sa ekonomiya. Ang economic imperialism ay ang pagkontrol sa kalakalan, negosyo, industriya at likas na yaman ng isang bansa nang walang direktang pamamahalang pampolitika. Ito ay kontrol sa industriya at negosyo, impluensya sa kalakalan at palitan, pagsasamantala sa likas na yaman at dominasyon ng dayuhang kumpanya. Ngayong natapos na tayo sa talakayan tungkol sa mga anyo ng imperyalismo, ang tanong ko sa inyo ngayon, handa ka na ba sa isang pagsusulit? Kung oo, halika, sagutan ng buong husay ang inihandang pagsusulit sa araw na ito. Pagsusulit. Panuto, piliin ang titik ng tamang sagot para sa bawat tanong. Unang bilang, anong anyo ng imperyalismo ang may direktang kontrol sa pamahalaan at ekonomiya? A. Protektorado. B. Kolonya. C. Sphere of influence. O D. Economic imperialism. Ikalawang bilang. Ang isang bansa ay may sariling pamahalaan, ngunit ang ibang bansa ang nagkokontrol sa depensa at ugnayang panlabas. Anong anyo ito? A. Kolonya. B. Protektorado. C.
sphere of influence. D. Economic imperialism. Ikatlong bilang, ang isang bansa ay nagbibigay ng espesyal na pribileyo sa kalakalan at pamumuhunan sa isang bansa nang walang direktang pamamahala. Anong anyo ito? Ikaapat, ang kontrol sa kalakalan, negosyo at likas na yaman ng isang bansa ng dayuhang kapangyarihan ay tinatawag na A. Economic imperialism. B. Protektorado. C. Kolonya. O D. Sphere of influence. At ikalima, ang Pilipinas sa ilalim ng Espanya ay halimbawa ng A. Protektorado. B. Sphere of influence. C. Kolonya. O D. Economic imperialism. Ngayong natapos na tayo sa ating pagsusulit, halika at alamin na natin ang mga tamang sagot. Para sa unang bilang, ang tamang sagot, letter B, Kolonya. Ikalawang bilang, ang tamang sagot, letter B, Protektorado. Number 3, ang tamang sagot, letter D, Sphere of influence. Para sa ikaapat, ang tamang sagot, letter A, Economic imperialism. At panglima, ang tamang sagot ay letter C, Kolonya. Ilan ang nakuha mong score? Kung ikaw ay nakalima, binabati kita. Handa ka na sa susunod na aralin. Mga sanggunian. Ngayong malinaw na sa atin ang konsepto at anyo ng imperialismo, tayo ay dumako sa ating panibagong paksa tungkol sa mga dahilan ng imperialismong Amerikano. Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay magkaroon ng isang maikling balik-aral. Anong anyo ako? Tutukuyin ng mga mag-aaral kung anong uri o anyo ng imperialismo ang sinasabi ng pahayag. At para matulungan sila sa pagsagot, ay mayroong mga jumbled letters kung saan iyon ang magiging sagot. Para sa unang bilang, ang isang bansa ay direktang kinokontrol ng mas makapangyarihang bansa. Halimbawa, ang Pilipinas bilang kolonya ng Espanya. Anong anyo ito? Ang tamang sagot, kolonya. Para sa ikalawang bilang, ang isang bansa ay may sariling pamahalaan ngunit nasa ilalim ng proteksyon at kontrol ng mas malakas na bansa. Ang tamang sagot, protektorado. Ikatlong bilang, ang isang lugar kung saan ang isang bansa ay may espesyal na karapatan sa kalakalan at politika ng walang direktang pamamahala. Ang tamang sagot, sphere of influence. At para sa ikaapat na anyo, ang pagkontrol ng ekonomiya ng isang bansa sa pamamagitan ng kalakalan, pamumuhunan at negosyo. Ang tamang sagot, economic imperialism. Ilan ang nakuha mong score? Kung ikaw ay nakaapat, ikaw ay handa na para sa ating bagong aralin. Noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, ang Estados Unidos ay naging isang makapangyarihang bansa dahil sa mabilis na industrialisasyon at paglago ng kanilang ekonomiya. Ang tanong, bakit ninais ng Estados Unidos na palawakin ang impluensya nito sa ibang bansa at teritoryo sa pagtatapos ng ika-19 na siglo? Ano sa iyong palagay? Ating simulan ang pagtalakay sa imperialismong Amerikano. Ang American imperialism ay ang pagpapalawak ng kapangyarihan at impluensya ng United States sa ibang bansa o teritoryo. Mga teritoryong nakuha o naimpluensyahan ng United States. Una ay ang Puerto Rico, nakuha mula sa Espanya. Ikalawa ay ang Guam, estratehikong isla sa Pasipiko. Ikatlo ay ang Hawaii,
Inanex ng United States bilang teritoryo. At panghuli, ang ating bansa, Pilipinas, inilipat ng Espanya sa United States sa Treaty of Paris. Ano nga ba ang mga dahilan ng imperialismong Amerikano? Una, pang-ekonomiya. Para sa bagong pamilihan, hilaw na materyales at kalakalan. Ikalawa, pampolitika. Pagpapalakas ng impluensya sa pandaigdigang politika. Ikatlo, pang-militar. Himpilang pandagat at estratehikong lokasyon. At panghuli, ideolohikal at panrelihiyon. Pagpapalaganap ng kultura at Kristyanismo. Ating talakayin ang mga dahilan. Unang dahilan, dahilang pang-ekonomiya. Ninais ng United States na makahanap ng bagong pamilihan para sa kanilang mga produkto, makakuha ng hilaw na materyales at makapagpumuhunan sa ibang bansa upang palawakin ang kanilang ekonomiya. Ang imperialismo ay naging paraan ng United States upang mapalakas ang kalakalan at industriya sa pamamagitan ng pagkontrol sa ibang bansa. Nakamit ng United States ang mas malawak na pamilihan at mas maraming yaman. Ikalawang dahilan, dahilang pampolitika. Ninais ng United States na makipagsabayan sa mga makapangyarihang bansa sa Europa tulad ng Britanya, Pransya at Alemanya sa pamamagitan ng pagpapalawak ng impluensya sa ibang bansa. Kapangyarihan at impluensya. Sa pamamagitan ng pagsakop sa mga bagong teritoryo, pinatibay ng United States ang sarili nitong posisyon sa pandaigdigang politika at naging isang tunay na kapangyarihang pandaigdig. Ikatlong dahilan, dahilang pangmilitar at estratehiko. Ayon kay Alfred Thayer Mahan, kailangan ng United States ng mas malakas na hukbong pandagat upang maging makapangyarihang bansa. Kinailangan ng mga himpilang pandagat sa estratehikong lokasyon para protektahan ang kalakalan at palawakin ang impluensya. Mga epekto ng pagpapalaki ng hukbo ng United States. Una, pagtatayo ng mga base militar sa ibang bansa. Ikalawa, proteksyon ng mga ruta ng kalakalan sa dagat. Ikatlo, paglawak ng estratehikong impluensya sa Pacific. Panghuli, pagpapalakas ng United States Navy bilang puwersang pandaigdig. Ikatlong dahilan, dahilang pangrelihiyon. Ang civilizing mission ay ang paniniwala ng mga Amerikano na may tungkulin silang ipakalat ang edukasyon, kultura at Kristyanismo sa ibang bansa. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan ng imperialismong Amerikano, ang pagnanais na sibilisahin ang mga bansang kanilang sinakop. Bagamat inangkin ng United States na ang layunin ay tulungan ng mga bansa, maraming historiador ang nagsasabing ito ay nagsilbing pagbibigay katwiran lamang sa pananakop. Ating alamin kung paano nga ba nagsimula ang imperialismo ng bansang Amerika sa Pilipinas. Digmaang Espanyol-Amerikano. Noong 1898, nagdigma ang Estados Unidos laban sa Espanya. Natalo ang Espanya at napilitan itong makipag-ayos sa United States. Treaty of Paris. Noong 1898. Sa pamamagitan ng kasunduang ito, ibinenta ng Espanya ang Pilipinas sa United States sa halagang 20 milyong dolyar. Ito ang simula ng bagong pananakop sa Pilipinas. Reaksyon ng Pilipinas. Hindi tinanggap ng mga Pilipino ang bagong pananakop. Pinangunahan ni Emilio Aguinaldo ang paglaban laban sa kapangyarihan ng United States sa bansa. Digmaang Pilipino-Amerikano. Nagsimula noong 1899. Ang digmaang ito ay nagpakita ng matinding paglaban ng mga Pilipino para sa kalayaan laban sa bagong mananakop na Amerikano. At panghuli, paglilipat ng kapangyarihan. Naging opisyal na kolonya ng United States ang Pilipinas. Isinagawa ng United States ang mga programang pang-edukasyon, pangkalusugan at pampolitika bilang bahagi ng pamamahala.
Bakit mahalaga ang Pilipinas sa United States? Una, dahil sa ekonomiya, nagsilbi itong bagong pamilihan para sa mga produktong Amerikano at pinagkunan ng hilaw na materyales tulad ng abaka, asukal at kopra. Ikalawa, estratehiya. Matatagpuan ng Pilipinas sa gitna ng mga ruta ng kalakalan sa Pasipiko. Nagbibigay ng estratehikong posisyon para sa pagpasok sa mga pamimihan ng Asya. Ikatlo, militar. Nagsilbing base militar ang Pilipinas para sa hukbong pandagat ng United States sa Asya. Nagbibigay ng kakayahang magtanggol at maglunsad ng operasyon sa rehiyon. At panghuli, politika. Nagpalakas ng posisyon ng United States sa pandaigdigang politika at nagpakita ng kapangyarihan nito bilang isang bagong imperialismong kapangyarihan sa mundo. Ngayong tapos na natin ang talakayan tungkol sa mga dahilan ng imperialismong Amerikano. Ang tanong sa inyo ngayon, handa ka na ba sa isang pagsusulit? Kung ang sagot mo ay oo, halika, sagutan ng buong husay ang inihandang pagsusulit sa araw na ito. Pagsusulit, alamin ang dahilan. Nasa itaas ang mga pagpipilian, pangmilitar, pampolitika, pangrelihiyon, pang-ekonomiya. Magbibigay ng mga pahayag at tutukuyin kung ano sa apat ang dahilan. Para sa unang bilang, ninais ng United States na makahanap ng bagong pamilihan para sa mga produkto at makakuha ng ilaw na materyales mula sa ibang bansa. Anong dahilan ito? Ikalawang bilang, nais ng United States na makipagsabayan sa mga makapangyarihang bansa sa Europa at palawakin ang impluensya sa pandaigdigang politika. Anong dahilan ito? Ikatlo, kailangan ng United States ng mga estratehikong lokasyon at himpilang pandagat para sa proteksyon ng kalakalan at palakasin ang hukbo. Anong dahilan ito? At panghuli, naniniwala ang United States na responsibilidad nila ang pagpapalaganap ng edukasyon, kultura, at Kristyanismo sa ibang bansa. Anong dahilan ito? Ngayon, ating alamin ang mga kasagutan. Para sa unang sitwasyon, ang tamang sagot, pang-ekonomiya. Para sa ikalawang sitwasyon, ang tamang sagot, pampolitika. Para sa ikatlo, ang tamang sagot, pang-militar. At panghuli, ang tamang sagot, pang-relihiyon. Ilan ang nakuha mong score? Kung ikaw ay nakaapat, binabati kita. Mga sanggunian. Performance task sa Araling Panlipunan 6. Newscasting. Pagdating ng mga imperialistang Amerikano. Sitwasyon. Isipin na kayo ay mga mamamahayag noong panahon ng pagdating at pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas. Ang bawat pangkat ay bubuo ng isang maikling newscast tungkol sa isang dahilan o aspeto ng imperialismong Amerikano. Para sa unang pangkat, sa inyo ay pang-ekonomiya. Ikalawang pangkat, pampolitika. Ikatlong pangkat, pang-militar. At ikaapat na pangkat, pang-relihiyon. Panuto. Gumawa ng 3 hanggang 5 minutong newscast. Maaaring magkaroon ng news anchor, field reporter, interviewer, at mga taong i-interviewin. Siguraduhin may mahalagang impormasyon tungkol sa nakatalagang paksa at lahat ng miyembro ay may partisipasyon. Rubrics sa newscasting. Pamantayan. Kawastuhan at nilalaman ng impormasyon, 30 puntos. Malinaw at maayos na pag-uulat, 20 puntos. Pagkamalikhain at presentasyon, 20 puntos. Kooperasyon at partisipasyon ng mga miyembro, 20 puntos. At panghuli, kaangkupan sa tema at pagsunod sa panuto, 10 puntos na may kabuuang 100 puntos.
Ngayong tapos na tayo sa ating aralin, binabati kita. Tapos na ang pagsusulit at aralin sa araw na ito. Mahusay ang ipinakita mo. Patuloy na matuto, maniwala sa iyong kakayahan at maging bahagi ng kasaysayan ng ating bayan. Para sa mas marami pang kwentuhang may saysay, like, follow, and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat!